Sa mga nagre-request nito, ito na guys, medyas. Pasensya na kayo, hindi ko kagad ito nagawa ng review kasi tinest ko muna ng gusto. Ayan, hindi ko kilalang brand ito ng medyas. Pero maganda ang naging experience ko dito. Disclosure, itong mga medyas na ito ay binili ko ng sarili kong pera. Hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito na review. At lahat ng sasabihin ko dito ay basic experience ko. Makakaasa kayo na tinest ko muna ito ng gusto bago ako nakagawa ng best and honest review. So bago natin ito impisahan, baka pwede mo naman i-like yung video ko. Pasubscribe na rin ako. Wala namang bayad to. Malaking tulong ito sa channel ko. Maraming salamat po. So bago natin ito pag-usapan, itong medyas na to. Alin ba ang magandang gamitin na medyas na pantakbo? Yung makapal ba o yung medyo manipis na medyas? Kapag makapal yung medyas, for sure maraming added na material ng cotton or pure cotton ang material. Maganda ba yon yung maraming material ng cotton sa isang medyas? Basic experience ko, hindi. Dati mas gusto ko yung makapalang medyas kasi ang pros nun ay merong added na malambot na feeling kapag naglalad yung paa natin sa ground. Masarap itakbo. Pero ang cons nun, marami. Hindi siya ganun ka-breathable, so iinit ka agad yung paa mo habang tumatakbo kapag ang gamit mo ay makapal na medyas. Mabilis magkaroon ng moisture kapag yan ang gamit mo na magdudulot ng blister. Nag-a-absorb din ito ng maraming pawis o tubig kapag inabutan ka ng ulan, so magdudulot din yon ng blister. At madadagdagan yung bigat ng paa mo. Dahil madalas tayong tumakbo sa kalsada, maalikabok. Madami din siyang mag-absorb ng dumi na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng hindi magandang amoy sa ating paa. Sa unang suot, sa unang takbo, okay lang, malambot kapag ginamit mo yung makapal na medyas na mayroong cotton. Pero pag tumagal na, sumisikip dahil sa nag-e-expand yung paa natin na nagdudulot din yon ng blister. Madalas nagkakaroon ako ng blister sa gilid ng paa ko at dun sa hindalaking daliri ng paa ko kapag gamit ko ay makapal na medyas. So naghanap ako ng medyas na hindi makapal, hindi naman manipis. Sakto lang yung nipis nito sa preference ko as a runner. Na hindi mataas ang material ng cotton. Sabi nila, nylon daw ang material nito. Kapag hinihipo ko siya guys, pinapakaramdaman ko siya. Makinis yung material. Tapos ang maganda sa medyas na to, wala siyang padding. Yung may parang tahi-tahi dun sa loob. Ba yun? Ito kasi, tingnan nyo tong puti na to guys. Itong white na medyas. Di ba para siyang hinabi? May mga padding sa loob. Para siyang merong ganon. Pero pag tiningnan mo, yung loob niya, plain lang. Tingnan nyo guys. Oh. Pag kasi may padding yung medyas, sa experience ko, merong yung parang nilala, yung hinabi na makakapal. Maganda yun sa una kapag tinakbo nyo. Malambot nga. Maganda sa pakiramdam. Kaso kapag yun ay palaging nalalaban, laging ginagamit, tumitigas yung padding. Tapos, ang naging experience ko kapag matigas na yung padding, naging experience ko, nagkakaroon ng sharp pain sa talampakan ko. Parang may tumutusok kapag nasa long run ako, nasa LSD. Dahil sa nasatisfy ako sa paggamit ko ng medyas nila, nitong brand ng medyas na to, bumili pa ako ng low cut ng medyas nila. So, ito guys ay may ganitong design. Akala ko nung una, makapal yung padding nito. So, baka may experience ko na naman yung may sharp na pain na para may tumutusok. Pero pagtingin ko naman dun sa loob, hindi siya makapal. Wala nga siyang kapal eh. Manipis lang din siya. Dito lang siya may konti lang para siyang himulmul yung pakiramdam ko sa kanya. Pero hindi siya makapal. Parang yung himulmul na ito ay yung itong design dito sa may talampakan. Dito sa may arch natin. Nandito pa guys yung kasama nitong binili kong bago na low cut. Ito yun, may 4 pa ako dito. Nung una kong gamit itong medyas na ito,
medyo dumudulas sa footbed ng sapatos. Pero nung pangatlong gamit ko dito, makapit naman na. Mas natural din yung nararamdaman ko sa paa ko kapag gamit ito dahil hindi siya makapal. Mas nararamdaman ko kung malambot ba yung midsole o matigas. Napaka-breathable din ito, so hindi ka basta-basta magkakaroon ng blister dito. So hindi ko naman sinasabi na hindi ka magkakaroon ng blister gamit ito. Kumbaga madidecrease niya yung pagkakaroon mo ng blister dahil hindi basta-basta magkakaroon ng moisture yung paa mo. Pagdating naman guys sa durability, ito yung ginamit ko sa 50K Ultramarathon. Ito. Tapos ginagamit ko din sa 21 km, 10 km, sa pang-araw-araw na takbo ko. Wala naman siyang sira. Ayan. Ito yung madalas nyong nakikita sa akin, itong black. 10 km, 21 km, 16 km. Madalas ito yung ginagamit ko. At wala pa rin naman siyang sira. Ang napansin ko lang guys dito sa medyas na ginagamit ko, yung cons niya, hindi makapal yung nasa sakong na tela. Hindi katulad sa ibang mga medyas na pagdating sa sakong, makapal. Sa kanya ay hindi ganon kakapal. Same lang ng kapal na nandito sa forefoot, dito sa daliri ng paa natin na area. So kapag susuotin nyo to, dahan-dahanin nyo, huwag nyong hihigitin. Kasi pag hinigit nyo, prone yung kanyang sakong sa butas. Tingnan nyo guys, oh. Hindi siya yung madalang yung kanyang tahi dito sa part na to. So kapag hinigit nyo yan, prone ito sa butas. Baka mapunit. So dahan-dahanin nyo lang kapag isusuot nyo ito. Parehas din guys nung nabili kong bagong medyas na low-cut sa kanila. Hindi rin makapal yung sakong. Tapos ganun din yung nakikita kong cons. Madalang yung tahi dito sa gitna. So, ang ginagawa ko dito, dinadandaan ko sang isuot sa sakong ko para hindi mapunit. So, yun lang ang cons ko na napansin dito sa mga medyas na ginagamit ko. Guys, nabili ko to sa Shopee. Ilalagay ko sa description ng link kung saan mabibili. Nasa 97 to 100 pesos. Nga pala guys, may mga nakita akong post na may natanggap silang may butas. May butas daw. May defect na pinadala sa kanila. Pero so far naman, wala naman akong naging problema. Wala pang dito na natanggap ako na merong damage. So, tiyempuhan lang din siguro yon. Maraming salamat po sa panonood at run safe po.